Ew, Pat! Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ganyan lang itsura mo? Bakit, babe? Anong problema? Anong problema? Tingnan mo nga yung sarili mo. Parang nababakbak na yung balat mo tapos parang nangingitim na. Para kang nilitsyon na hindi natapos. Tapos ang payat-payat mo na rin. Nasaan ang abs mo? Ang muscles mo? Tapos ano yan? Hindi ka ba naghihilamos? Ang dungis mo na. Diyos ko, taig mo pang bulok na pulubi sa daan. Grabe ka naman, Pat. Hindi ka na ba marunong maligo at magayos ng katawan? Babe, paano nga ako makakapag-ayos kung hanggang ngayon hindi pa ako magaling? Alam mo ba, hanggang ngayon, nilalagnat pa rin ako. Lalo pa ngang lumalala ang kalagayan ko eh. Pati pagpunta sa ospital hindi ko na magawa dahil hindi na talaga ako makalakad mag-isa. Baka naman pwede mo kong tulungan, babe. Pa-check up tayo. Naku, ano yun? Magpapaalaga ka sa akin? Grabe naman yan. Kaya nga kita pinatulan dahil sabi mo ituturing mo kong prinsesa. Pagsisilbihan mo ko. Tapos ngayon, ako pa talaga mag-aakay sa'yo papunta ron. Ako pa talaga. Kababae kong tao. Magbubuhat ako ng lalaki para lang magpunta sa ospital. Nakakahiya yun, Pat. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Babe, kung hindi mo ako tutulungan, sino na lang magdadala sa akin sa ospital? Wala akong makontak sa mga tropa ko. Lahat sila ayaw na lumapit sa akin. At lalong hindi na rin ako makalapit sa mga magulang ko dahil tinaboy ko na sila. Lahat yun ginawa ko para sa'yo. Ikaw, wala ka man lang bang gagawin para sa akin, babe? Huwag mo na nga ako matawag-tawag na babe. Break na tayo, Patrick. Sorry pero aalis na ako. Salamat na lang sa mga pangako mo. Teka, sandali lang, babe. Bumalik ka rito. Babe! Taon 2005, Cebu. Pasado 6:00 na ng gabi nang lumabas si Mara mula sa trabaho. Bagong sahod siya ngayong araw. Sa una, masaya pa siya habang inaamoy ang malulutong na pera. Pero nang simulan niyang kwentahin ang mga gastusin, unti-unting napalitan ng pagkadismaya ang kanyang muka. Diaper, gatas, bayad sa kuryente, tubig at upa, utang sa Bombay, at isama mo pa ang utang sa tindahan ni Aling Beth. Isa-isang dumaan sa isip niya ang mga bayarin. Sa dami ng kailangang bayaran, 50 pesos na lamang ang matitira sa kanya mula sa minimum na sahod niya na provincial rate pa. Ang mas masaklap pa, marami pa siyang kailangang bayaran pero ubos na ang kanyang sweldo. Ang 50 pesos na natira ay kulang pang pamasahe niya para sa susunod na mga araw. Wala siyang pagpipilian. Matapos kwentahin ang mga gastusin, agad niyang itinabi ang pambayad sa Bombay. Alam kasi niyang kinabukasan ay dadaan yun at muli siyang uutang para may pamasahe papasok ng trabaho. Araw-araw, mahigit 1 oras ang biyahe niya papunta sa kanyang pinagtatrabahuhan, kung saan minimum lamang ang kanyang sahod. Araw-araw din, mahigit 100 ang nauubos niya sa pamasahe, sa jeep, sa motor at sa bus. Nadaanan niya ang tindahan ni Aling Beth, binayaran ang utang, tapos agad ding umutang ulit ng mga delata at noodles para sa kanyang sarili. Kumuha rin siya ng kaunting pagkain para sa kanyang anak. Bitbit ang kanyang pinamili, tinahak niya ang madilim at masikip na eskenita papunta sa bulok na apartment na kanyang inuuwian. Pero bago pa siya dumiretso sa bahay, umakyat muna siya sa itaas, sa bahay ng may-ari ng paupahan. Walang iba kundi si Mang Melchor. Mang Melchor, magandang gabi po. Oh, Mara, abay mukhang marami kang pinamili ngayon ah. Nako, pantawid gutom lang po ito lahat. Si Baby Jello lang po talagang may maayos na pagkain. Alam niyo naman po, kahit kailan, hindi pwedeng unahin ng sarili. Ay, siya nga pala, kukunin ko na po ulit si Baby Jello. Ay, sige, heto na siya. Kanina ang saya-saya niya eh. Dumalaw kasi rito si Carlo, kaya nagkaroon ng kalaro. Ha? Talaga po? Nakabalik na pala siya? Kailan pa?
Nung isang linggo pa. Kaso nasa Palawan naman sila ngayon. Doon sila nagbakasyon ng pamilya niya. Alam mo naman yon, balikbayan. Kaya kung saan-saang pasyalan na naman yon maglilibot. Ay, oo nga po pala. Buti na lang napadaan siya rito. Sige po, baba na po kami ni Baby Jello. Sige, mag-iingat kayo. Tuwing papasok si Mara sa trabaho, kay Mang Melchor niya iniiwan ang anak. Mahigit 10 taon na siya sa apartment na yon, kaya sa dami ng kanyang nakakasalamuha, ito lang ang natutunan niyang pagkatiwalaan. Sa mundong kinagagalawan natin ngayon, mas mahirap ang magtiwala kesa sa magutom. Wait lang baby ha, maglilinis lang si Mami. Inilapag ni Mara si Baby Jello sa paboritong upuan nito at binigyan ng laruan. Mabilis siyang tumuloy sa lababo. Napuno na naman ito ng malalaking dumi mula sa sira nilang kisame. Sinimulan niyang linisin ang nanigas na putik, alikabok at mga itim-itim na hindi niya na inaalam kung ano. Madalas may kasama pang tain ng daga at kung ano-anong insekto. Kinagabihan, matapos patulugin si Baby Jello, naupo si Mara sa kanyang higaan. Tumitig siya sa kanyang lumang cellphone na may keypad pa. Ilang minuto lamang nakahanda na siyang gawin ang bagay na ayaw niyang ginagawa. Kaya lamang wala na siyang ibang magawa. Dinayal niya ang numero ng dating asawang si Patrick. Ilang taon na silang hiwalay. Ang sustento na lang ang nagdidikit sa kanilang dalawa at kahit yon parang kinakayod pa niya mula sa isang hukay. Pagkatapos siyang buntisin ay iniwan siya ng lalaki dahil lang sa nakatagpo ito ng mas maganda, mas sariwa at mas kaakit-akit. Pero hindi lamang siya ang naging biktima. Hindi lamang siya ang iniwang buntis ni Patrick. Sa kasalukuyan, 3 silang sinusustentuhan ng lalaki, 3 babae, 3 batang iniwan, 3 buhay na isinakripisyo kapalit ng makamundong pagnanasa. Kaya hindi madali ang bawat tawag, hindi laging sigurado kung may sustento bang darating. Hindi niya alam kung kakailanganin ba niyang makiusap, makipag-away o magmakaawa. Pero sa pagkakataong ito, hindi na yun ang mahalaga. Ang importante lang, may makakain ang kanyang anak. Hello, Patrick? Oh, kumusta na? Eto, kulang na naman yung sahod ko. Ang dami kasing bayaran Tapos naubos na rin yung gatas ni Baby Jello. Wala na rin siyang gamit. Hindi ko na nga siya palaging napapaliguan kasi hindi na ako makabili kahit sabon. Nakakahiya na rin sa kapitbahay. Sila na halos ang nagpapakain sa kanya. Ngayon nga, sumahod ako pero hindi ko mabili lahat ng kailangan niya. Baka naman pwede ka magpadala ulit kung may extra ka dyan. Baka next week pa, pero 500 lang ha. Kakapadala ko lang dun sa isa ko pang anak Ano? 500 lang? Bakit? May reklamo ka? Alam mo ba kung magkano ng mga bilihin ngayon? Subukan mo kayang pumunta sa grocery para malaman mo. Patrick, hindi nakakayanin yan. Para kay Jello pa lang, kulang na. Anong kulang? Kukulangin talaga kung pati ikaw makikihati. Para sa anak ko to, hindi para sa'yo. Bumili ka ng sarili mong pagkain. May trabaho ka naman Baby pa lang yan, hindi pa maraming kinakain yan. Kaya sapat na tong 500. Patrick naman, kahit 800 lang kung gusto mo. Ako nang bahala sa kulang. Sige na naman. Para lang sa anak natin. 500. Huling tawad na yon. Pero Patrick... Mara, baka nakakalimutan mo, hindi lang ikaw ang nabuntis ko. May iba pa akong anak. Hindi pwedeng mas malaking ibibigay ko sa'yo. Lahat kayo dapat pantay-pantay. Pantay-pantay? Alam mo bang kulang na kulang yan sa pangangailangan ni Jello? Sa diaper pa lang 250 nang inaabot. Saka online na nga rin lang akong bumibili para mas mura. Tapos, paano naman yung iba niyang kailangan? Yung gatas, vitamins, pulbos. Patrick, hindi lang diaper ang kailangan ng bata. 250? Wag nga ako. Meron namang mas murang diaper sa tindahan Saka, bakit pa kailangan mag-vitamins? Sabi mo nga, pinapakain naman niya ng kapitbahay niyo. O di yun na yun. Pasosyal ka kasi masyado
Subukan mo kayang ikaw ang bumili ng mga gamit ni Jello para malaman mo. Paulit-ulit na lang to. 500 lang ang kaya ko. Kaya yun ang tanggapin mo. Hindi pwede mas malaki yung sayo tapos yung iba, kakarampot lang ang matatanggap. Alam mo naman yan, di ba? Pinag-usapan na natin yan bago pa tayo maghiwalay. Sige na, bahala ka. Pero sana naman wag next week. Mas matagal pa yun kaysa sa paghihintay ko sa'yo noon. Kahit bukas na lang, Patrick. Kailangan na talaga ni Baby Jello. Wala na akong pera ngayon. Next week pa ako mabibigyan ng tita ko. Kaya maghintay ka. Yung iba nga naghihintay. Ikaw lang tong palagi nagmamadali. Tigil-tigilan mo ako, Mara. Wag ako. At bago pa siya makasagot, ibinaba na ni Patrick ang tawag. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napatulala na lamang si Mara hawak ang kanyang cellphone. Napakapit siya ng mariin. Pinigilan ang nagngingilid na luha pero hindi niya na yon kinaya. Bumagsak na lang siya sa isang sulok. Niyakap ang sarili habang iniisip kung paano siya lalaban ulit kinabukasan. Paano siya magpapakatatag kung ang mismong mundo ang nagpapabagsak sa kanya? Kinabukasan, habang break time ni Mara sa trabaho, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ng kanyang kapatid. Kabadong-kabado siya na sinagot yon. Hello, Lino? Ate, Bakit? Ano nangyari? si nanay, sinugod namin sa ospital. Ano? Bakit? Kailan pa? Kanina lang, ate. Ang hina na kasi niya. Ilang linggo na niyang sinasabi na parang lagi siyang pagod. Parang nanghihina yung katawan niya. Tapos kanina, halos hindi na siya makatayo. Kaya dinala namin siya sa ospital. Ay, Diyos ko! Anong ospital? Anong sabi ng doktor? Naka-confine siya, ate. Minomonitor pa. Hindi pa nila alam kung ano talagang sakit niya. Pero, ate, paano pag may reseta na wala kaming panggastos? Siguro naman, may pera pa kayo dyan kahit papano. Meron pa naman, pero nakahiram lang kami kahapon. Hindi ko alam kung tatagal pa to, ate. Pag may gamot na kailangang bilhin, baka kapusin na kami. Lino, gagawa ako ng paraan. Hahanap ako na mahihiraman. Baka bukas o sa makalawa pa ako makapagpadala. Pero sisiguruhin kong may papadala ko, ha? Wala na rin kasi akong pera ngayon eh. Yung sahod ko, ubos na sa utang, sa bayarin, sa gatas at diaper ni Baby Jello. Pati pamasahe ko, inutang ko na lang. Pero gagawa ako ng paraan, ha? Ate, salamat ha. Pasensya na. Ang bigat na naman ng sitwasyon natin. Huwag mong isipin yon. Si nanay mo nang intindihin natin. Gusto mo ba siya makausap, ate? Kising na ba siya? Hindi pa eh. Kagabi, halos hindi siya makatulog. Buti nga ngayon, mahimbing ang tulog niya eh. Sige, huwag mo na muna siyang gisingin. Basta alagaan niyo siya ha. Tatawagan kita agad kapag nakahiram na ako. Sige ate, maraming salamat ha. Napabuntong hininga si Mara matapos ibaba ang tawag. Parang lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Kulang na nga ang kanyang kita para sa sarili niyang anak. Ngayon may isa pa siyang kailangang alalayan. Pero hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang ina. Kahit anong mangyari, gagawa siya ng paraan. Wilfred, busy ka ba? Hindi naman, Mara. Bakit? Pwede ba kitang makausap sandali? Sige. Sandali lang, ha? Ano yun? Pasensya na sa abala, ha? Ikaw lang kasing malalapitan ko rito, eh. Sinugod kasi sa ospital ang nanay ko. Ang problema, ubos na yung sinahod ko kahapon dahil sa dami ng bayarin. Kailangan ko sana ng pera para may padala sa kanila. Panggastos nila sa ospital, tapos pambili na rin ng mga gamot na inireseta ng doktor. Manghihiram sana ulit ako kung meron ka pang extra dyan. Tamang-tama. Kababayad lang sa akin ng kliyente ko kanina. Sige. Magkano bang kailangan mo? Siguro kahit mga 10,000 sa private hospital kasi na-confine ng nanay ko eh. Siguradong medyo malaki ang gastos nila ron. Sige, okay lang.
Ibibigay ko mamaya bago tayo umuwi. Salamat talaga. Pasensya ka na. Kinabukasan, holiday kaya walang pasok si Mara. Dahil sa pangangailangan, nagdesisyon siyang puntahan ang kaibigang si Efren. Hoy, Mara, buti napadaan ka. Anong atin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Efren. May malaki akong problema. Ano naman yan? Sabi mo lang. Na-ospital si nanay. Kailangan namin ng pera para sa gastos sa ospital. Baka naman may maitutulong ka. Si Aling Nelia? Ano raw ang nangyari? Matagal na siya nangihina pero nitong huli, halos hindi na siya makatayo. Kanina lang, lumala kaya isinugod siya sa ospital. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga doktor kung ano talaga ang sakit niya. Ang dami pang kailangang tests, kaya lalo ako nag-aalala. Alam mo naman pag ospital, walang murang bayarin. Sigurado yan. Sige Mara, may 3,000 ako rito. Pasensya ka na ha, yan lang ang kaya ko ngayon eh. Naku, okay na yan. Sobrang laking tulong nito. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat, Efren. Wala yun. Kung may sobra pa sana ako, dadagdagan ko pa yan eh. Alam mo, Mara, may pinagdadaanan din kami ngayon. Yung pinsan kong si Melvin, may sakit din eh. Pero hindi pangkaraniwang sakit. Ha? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Sa tingin namin, binabarang siya. Binabarang? Sigurado ba kayo? Si Melvin kasi, alam mo naman yun, babaero. Iniwan yun na buntis niyang babae sa Sikihor. Tapos pagbalik niya rito, bigla na lang nanghina, hindi na makatayo. May mga sugat sa katawan, tapos tuwing gabi, may lumalabas na mga insekto mula sa sugat niya. Hindi makapagsalita, panay lang ang iyak at daing. Dinala namin kung saan-saan ospital pero walang makapagpaliwanag sa sakit niya eh. Paano kayo nakakasigurong barang ngayon? Bago siya tuloy ang hindi makapagsalita, inamin niya sa amin, yung babaeng nabuntis niya mula sa pamilya ng mga mambabarang. Hindi niya yung sineryoso, kaya ngayon, nagdurusa siya. At ang mas malala pa, hindi niya maalala ang pangalan ng babae. Hindi namin alam kung paano lalapitan ang pamilya nila para humingi ng tawad. Diyos ko, nasaan siya ngayon? Nandun sa taas, sa kwarto. Gusto mo ba makita? Sige nga. Sumunod si Mara kay Efren papaakyat. Pagbukas ng pinto, napatras siya sa kanyang nakita. Halos hindi na mukhang tao ang itsura ni Melvin. Ang balat niya ay tila natutuklap at mula sa mga sugat ay may maliliit na butas na naglalabas ng malapot na nana. Umaalingasaw ang amoy ng nabubulok na laman. Masangsang at nanunuot sa ilong. Sa gilid ng kama may mga bangaw na nagkukumpulan. Napaatras si Mara, agad na bumaba at pinipigilang masuka. Diyos ko, Efren, grabe naman yon. Anong iniisip niyong gawin ngayon? May ipinatawag kaming albularyo. Bukas pa siya darating. Sana may magawa pa siya. Dahil kung hindi, ewan ko na lang kung anong mangyayari kay Melvin. Hindi ko na siya matitigan ng matagal eh. Parang hindi na siya tao, Mara. Dasal lang, Efren. Wala pang kasamaan ng nanalo sa kabutihan. Ay, sana nga. Ito na pala yung hinihiram mo. Pasensya na ulit, ha? Maraming salamat, ha. Kapag medyo nakabawi ako, ikaw ang una kong babayaran. Huwag mong intindihin yun. Walang anuman. Sana gumaling din si Aling Nelia. Ay, nako. Di bali nang walang pera basta wala na magkakasakit sa pamilya. Ang hirap, Efren. Kinabukasan, pagkatapos ipadala ni Mara sa money remittance ang pera, agad niyang tinawagan ang kapatid. Tinext ko na yung control number sa'yo. Kunin mo na lang sa Palawan. Salamat, ate, ha. Tamang-tama, nagsabi yung doktor kanina na kailangan daw muna siyang malaboratory bago mabigyan ng tamang gamot para sa kanya. Hindi pa raw kasi nila matumbok kung saan nagmumula yung sakit niya eh. Sige, ikaw nang bahala. Alam ko medyo kukulangin pa yan pero sana makatulong na rin kahit papano. Magkano pala yung ipinadala mo, ate? 13,000 yon. Nakautang ako ng 10,000 sa katrabaho ko tapos nakahiram din ako ng 3,000 kay Efren. Pasensya na ha, yan lang talaga ang kinaya eh. Okay lang, ate. Malaking tulong na rin to para kay nanay. Salamat talaga ha.
Si Patrick, nagbigay na ba sa'yo? Nako, huwag mo nang asahan ng lalaking yon. Makahanap lang talaga ako ng maganda-gandang trabaho. Hindi na ako lalapit sa kanya kahit kailan. Sige ate, papasok na ulit ako sa ospital. Titingnan ko na si nanay. Sige. Mamayang gabi baka tumawag ulit ako. Pakausap ako sa kanya. Salamat ate ha. Pauwi na dapat si Mara ng hapong yun, pero habang naghihintay ng bus, may nahagip ang kanyang paningin sa di kalayuan. Si Patrick, may kasamang ibang babae at kasalukuyang pumapasok sa isang fast food restaurant. Parang may kung anong sumiklab mula sa kanyang loob. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nanginig sa galit. Napilitan siyang sundan ang dalawa. Tahimik niyang pinagmasdan ang bawat galaw nila. Ilang saglit lang, nagpaalam ang babae, tila pupunta yon sa CR. Yun na ang pagkakataon na kanyang hinihintay. Pagkuway, mabilis na lumapit si Mara. Hoy, Patrick! Oh, Mara, anong ginagawa mo rito? Dapat ako nagtatanong yan sa'yo. Anong ginagawa mo rito? At kanina yung shoulder bag sa lamesa mo? May babae ka na naman bang kinakalantare? Ha? Wala ah. Mag-isa lang ako rito. Di ko nga alam kung kanino yung bag eh. Saka, ipapasa ko sana sa guard kung may maghahanap. Hay naku, Patrick. Alam mo, sinungaling ka pa rin hanggang ngayon. Nakita kita, okay? Kasama mo yung babae. Pumasok kayo rito ng sabay. At ngayon nagawa mo pang humirit ng palusot. Ang kapal talaga ng mukha mo. Eh nakita mo naman pala eh. Ba't nagtatanong ka pa? At saka, bakit mo ba ako sinusundan? Tapos na tayo, Mara. Tapos na. Wala ka nang pakialam kung sino makasama ko. Tatay ka pa rin ang anak ko, Patrick. Oh, ayan na naman tayo eh. Tsaka akala ko ba wala kang pera? Di ba sabi mo sa akin next week ka pa makakapagpadala? Pero ngayon, kayang-kaya mo palang makipag-date. Hindi naman siguro yung babae manlilibre sa'yo. Sigurado akong ikaw ang gagastos. Tama ako, di ba? Ano bang problema mo, ha? Tapos na tayo. Di pa ba malinaw yun? Magpapadala ako sa'yo next week, 500. Yun lang. Walang dagdag, walang bawas. At para sa kaalaman mo, Mara, ganun din ang sustento ko sa iba kong babae. Hindi naman sila nagre-reklamo. Ikaw lang tong puro reklamo dyan. At pinagmamalaki mo pa yan? Ilang babae na ba, Patrick? Ha? Ilang beses ka pa magpapakalat ng lahi mo bago ka makonsensya? Nakakahiya ka? Akala mo siguro ang astig mo, no? Pero ang totoo, isa kang basurang lalaki na walang ibang alam kundi iwanan ng mga responsibilidad mo. Mara, hindi lang ikaw may pangangailangan sa buhay. Hindi lang sa'yo umiikot ang mundo. Kaya huwag kang umasta na parang ikaw lang ang may karapatang humingi. Kahit gaano pakalit ang 500 sa'yo, at least may binibigay. Hindi kita tinakbuhan. Hindi kita itinakwil. Saan ka makakakita ng lalaking kaya magbigay ng sustento sa 3 babae buwan-buwan ng sabay-sabay? At proud ka pa talaga dyan, ha? Wisit ka? Ang babaw ng prinsipyo mo sa buhay? Alam mo bang 500 lang ang binibigay mo para sa buong buwan? Para sa bata? Alam mo ba kung magkano ang gatas, ang diaper, ang pagkain? Hindi mo iniisip kung paano siya mabubuhay sa limos mong yan? Wala akong ibang maibibigay, okay? Kung ayaw mo, di wag. Wala akong pake kung saan mo kukunin ang panggastos mo. Huwag kang mag-inarte rito, Mara. At huwag mong gamitin ang bata para perahan ako. Hindi kita pinaperahan, Kago. Anak mo yon. Hindi lang yung laruan na iiwan mo lang kung kailan mo gusto. May responsibilidad ka. Alam mo, Mara, kung wala ka rin lang matinong sasabihin, umalis ka na lang. Huwag mo ako ipahiya sa kasama ko rito. At kung hindi ka aalis, wala kang makukuha sa akin kahit 5 duling. Mamili ka. Walang hiya ka. Ang kapal talaga ng mukha mo. Alam mo, tandaan mo to. May araw din ng karma sa'yo. Di wow. Sige, hintayin ko yan. Ngayon, pwede ka na bang umalis? Kung ayaw mo mawala ng sustento. Hindi na nakasagot pa si Mara. Nanginginig ang buo niyang katawan, hindi sa takot kundi sa pinaghalong galit at sakit. Pinilit niyang pigilan ang kanyang pagluha, pero paglabas niya ng restaurant, hindi na niya napigilan ang pagbagsak noon. Sa gilid ng kalsada sa harap ng paradahan ng bus, pinunasan niya ang kanyang pisngi gamit ang punit na panyo. Ngunit alam niyang wala yung silbi dahil ang sugat na iniwan ni Patrick hindi basta-basta mabubura. Pag-uwi niya ng gabing yon, kausap niya si Mang Melchor sa kanyang bahay.
Dumalaw ito sa kanila nang malamang sinugod sa ospital ang kanyang ina. Totoo yan. Hindi kasi talaga makakapagbigay ng gamot ang doktor hanggat hindi natutumbok ang sakit ng nanay mo. Kaya kailangan talaga ang mga lab test na yan. Kaya nga po lalo nga akong namumroblema ngayon kasi lahat ng mga nahiram kong pera para lang sa pansamantala nilang panggastos. Ang inaalala ko pa, paano kung matumbok na nila ang sakit ni nanay? Paano kung hindi pala basta-basta na sakit yon at mangangailangan ng malaki-laking gamutan? Hindi ko na po talaga alam kung saan ako kukuha ng pera. Yung sinasahod ko bilang clerk, sobrang liit lang. Madalas nga kulang pa yon para sa anak ko. Pero syempre, hindi ko rin pwedeng pabayaan ng nanay ko. Grabe talaga tong problema namin. Nagkasabay-sabay pa. Sinabi mo pa. Alam mo, kung wala lang din kaming problema ngayon ng asawa ko makakapagbigay din sana ako sa inyo ng malaki. Kaya lang, itong 5,000 lang muna ang kaya kong ibigay. Medyo humihina na kasi yung pwesto namin sa palengke. Tapos, marami na rin sa mga umuupang nag-aalisan. Kaya pati kami namumroblema na rin ngayon sa pera. Naku, malaking tulong na po ito sa amin, Mang Melchor. Maraming salamat po talaga. Ano nang balak mong gawin ngayon? Siguro po susubukan ko maghanap ng ibang trabaho. Mag-a-apply ako sa bayan kapag day off ko. Susubukan ko rin pumasok sa mga call center. Siguradong mas malaking sasahurin ko doon. Tama ka naman dyan. Kaso, iba-iba ang oras sa call center. Yung anak ko nga, 6 na buwan lang ang tinagal doon. At ngayon ay nagtsatsaga na lang sa pagiging dishwasher sa isang restaurant. Wala rin naman po akong magagawa kundi ang magtyaga. Kung hindi ko gagawin to, lalo akong walang maibibigay sa nanay ko. Bahala na po. Sana lang talaga malampasan na namin to. Magdasal ka lang lagi, Iha. Kaya nyo yan. Salamat po, Mang Melchor. Kinabukasan, magkasama ulit sina Wilfred at Mara sa break time. Kumakain habang nag-uusap. Grabe naman yung ex mo. Ang galing lang sa kama pero sablay sa responsibilidad. Hindi man lang kaya magpakatatay. Ano bang mabibili ng 500 pesos sa panahon ngayon? Akala niya nasa 80s pa tayo. Kung makikita ko lang yon, sapak talaga aabutin sa akin nun. Sinabi mo pa, ang mas masakit, nahuli ko pa silang dalawa ng bago niyang babae kahapon. Kumakain sa restaurant. Maliit na halaga na nga lang ang hinihingi ko, pero mas inuna pa niyang gastusin yung babae kaysa sa anak niya. Hindi ko na alam kung may natitira pa ba siyang konsensya. Alam mo, buti pa ipabarang mo yung hayop na yon para maturuan ng leksyon. Madalas yung mga nagkakasakit ng malala, biglang bumabait May kakilala akong mambabarang. Kung gusto mo, ilalapit kita. Ano ka ba? Ayokong umabot sa ganyan. Ang gusto ko lang ngayon, makahanap na mas malaking sahod, lalo na't kailangan ng nanay ko. So, ibig sabihin, alis ka na rito? Depende kung may tatanggap agad sa akin, pero hindi rin naman ganun kalayo yung ina-applyan ko, kaya pwede pa rin naman tayo magkita ni na Suzy. Sige. Good luck sa paghahanap mo ng trabaho, ha? Sana makahanap ka agad. At yung utang mo, bayaran mo na lang pag maluwag ka na. Unahin mo muna yung ibang mas malaki ang halaga. Ako makakapaghintay naman ako kahit kailan. Salamat talaga, Wilfred, ha? Ang swerte ng girlfriend mo sa'yo. Sana hindi kayo matulad sa amin ni Patrick. Wag lang talaga kami magtagpo ng gagong yun, kundi uuwi yun na may black eye. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Mara sa trabaho. Nakita siya ni Wilfred na tulala habang kumakain. Kaya nilapitan siya nito. O Mara, kumusta ang pag-apply mo? Mukhang wala. Bakit? May in-applyan akong accounting officer, sakto sa course ko. Pero sa initial interview pa lang, mukhang hindi na ako pasado. Paano mo naman nasabi? Tinanong ako ng HR kung anong ginagawa ko outside of work. Sinabi ko yung totoo. Single mom ako, may inaalaga ang bata. Tapos nung tanungin kung ano pang motivation ko, ang sagot ko, may sakit ang nanay ko kaya kailangan ko magdoble kayod. Tapos bigla na lang niya akong tinanong, paano ka nakakasigurong magtatagal ka sa company namin kung single mom ka at may nanay pang may sakit? Kesyo yung dati raw nilang empleyadong katulad kong sitwasyon, hindi nagtagal. Palaging absent dahil sa anak, tapos laging nagde-demand ng dagdag na sahod. Parang pinapalabas niyang hindi rin ako tatagal Ang unfair naman nun. Kaya nga, kaya mukhang magtatagal pa ako dito.
Wala akong choice. Bakit kasi hindi mo nalang tanggapin yung sinasabi ko? Yung kakilala naming matandang mambabarang, pero hindi lang siya basta mambabarang. Mayaman din yun. Alam mo ba, nagpapautang siya ng walang interes. Wala ring deadline sa bayad. Tapos, parang nangangailangan yata siya ng maid ngayon. Maid? Wilfred naman. Alam mo namang may anak akong inaalagaan. Hindi ako pwedeng stay in. Ay nako, bakit hindi mo muna siya puntahan? Wala namang mawawala kung susubukan mo. Sobrang bait nun, promise. Baka pwede mo pang pakiusapan na work from home. O baka may iba siyang trabaho na maibigay sa'yo. Bahala na. Baka sa next day off ko na siya pupuntahan. Sige, ite-text ko sa'yo ang address niya. Doña Valmora ang pangalan niya. Mabait yun, sigurado ako. Makalipas ang ilang linggo, lumabas na ang resulta ng lab tests ng nanay ni Mara. May nakita raw na bara sa puso nito, kaya inirekomenda ng doktor ang maraming gamot. Ngunit kung hindi raw makuha sa gamutan, kinakailangan itong operahan sa puso. Lalo tuloy na problema si Mara. Hindi lang 100,000 ang kakailanganin niya. Milyon ang pinag-uusapan. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ilang araw siyang halos hindi makatulog dahil sa kakaisip. Sa huli, napagpasyahan niyang sundin ang mungkahi ni Wilfred, ang lumapit kay Doña Valmora. Wala na siyang ibang mapagkukunan. Ang tanging hiling niya ay maging maayos ang magiging resulta ng pagpunta niya roon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling tiningnan ang address na binigay ni Wilfred. Dahil wala siyang pasok nung araw na yon, nagpasya siyang puntahan ang matanda. Nang makita niya si Doña Valmora ng personal, bahagya siyang nagulat. Sa mga litratong ipinakita ni Wilfred, mukhang masungit yon. Ngunit ngayon, habang nakaupo siya sa malambot na sofa at kinakausap ng matanda, napagtanto niyang hindi naman pala ito nakakatakot tulad ng kanyang inaakala. Magaan ang boses noon at sa kabila ng kulubot nitong muka, marunong pala itong ngumiti. Unti-unting nawala ang kaba sa dibdib ni Mara. Pasensya ka na't hindi pa kami nakakapaglinis, kaya medyo magulo pa ang paligid. Nako, hindi na po kailangan yon, madam. Maraming salamat po. Ano nga palang may paglilingkod ko sa'yo, Iha? Yun nga po. Nirekomenda po kayo sa akin ng kaibigan ko, si Wilfred. Katrabaho ko rin po siya sa isang maliit na grocery store. Clerk po ako ron, habang siya naman ay nasa production. Si Wilfred. Kilala ko nga ang binatang yon. Isang nanay niya sa mga natulungan ko noon. Nabanggit nga rin niya po yun sa akin. Kaya po ako nandito. Nagbabaka sakali rin po ako. Walang problema, Iha. Sabihin mo lamang kung paano kita matutulungan. Yung nanay ko po kasi may sakit po sa puso. Kasalukuyan po siyang ginagamot pero kulang po talaga ang pera namin. Sa dami po ng nireresetang gamot at mga kailangang bayaran, mukhang mapapagastos kami ng malaki. Minimum lang po ang sahod ko at sa anak ko pa lang ay kulang na kulang po yun. Kailangan ko po ng malaking halaga para maipagamot ng maayos ang nanay ko para hindi po umabot sa operasyon. Naiintindihan ko. Ang ibig bang sabihin nito ay single mom ka rin? Opo, madam. Alam ko ang hirap ng pagiging single mother. Isa sa mga kasambahay ko rito, single mom din. Pero sa kasamaang palad, namatay ang asawa niya nung nakaraang buwan lang. Kinailangan niyang umuwi sa probinsya para may mag-alaga sa anak niya. Minungkahi kung dito na lamang sila tumira, pero nahihiya raw siya. Hindi ko na siya pinilit pa. Pagkaalis niya ay ibinigay ko pa rin ang lahat ng benepisyo niya para makasigurong maayos ang buhay nila roon. Napakaswerte niya naman po pala sa inyo. Nako, ako ang mas maswerte sa kanila. Bihira ako makatagpo ng mga tapat at mababait na kasambahay. Kahit pa mag-iwan ako ng 1,000,000 sa mesa at mawala ng ilang buwan, pagbalik ko nandoon pa rin yun.
Walang labis, walang kulang. Kaya naman sinusuklian ko rin na maayos na sweldo at benepisyo ang kanilang katapatan. Napakabait niyo naman po pala. Napakalayo sa mga naririnig ko dati tungkol sa inyo. Alam ko rin naman yan. Marami na sigurong nagsabi sa'yo na isa akong mambabarang. Parang ganun na nga po. Pasensya na po kayo, madam. Alam mo, Iha, hindi ako basta-basta nambabarang. Ginagawa ko lang yun sa mga taong may matinding kasalanan sa akin at sa pamilya ko. Hindi ko pinaparusahan ng sino mang ang kasalanan ay kaya pang patawarin. Pero higit sa lahat, ginagamit ko ang kakayahan kong iyon para protektahan ang mga kasambahay ko laban sa mga kamag-anak nilang handang manira ng buhay nang dahil lamang sa inggit. Naiintindihan ko po, madam. Hindi ko lang po talaga gamay ang ganitong bagay dahil Katoliko po ako. Pero nirerespeto ko po ang dahilan niyo sa paggamit ng kapangyarihan. Siya nga pala, Iha. Pakibigay mo sa akin ang lahat ng reseta at medical findings ng nanay mo. Gusto kong matiyak na makuha niya ang tamang lunas. Hindi lang perang may tutulong ko. May mga kakilala rin akong may koneksyon sa malalaking ospital. Maaari natin siyang ilipat para mas matutukan ang kanyang kalagayan. Naku, madam, maraming salamat po. Napakalaking tulong po nito sa amin. Wala yun, Iha. Nabanggit mo rin pala na nagtatrabaho ka sa isang grocery store, hindi ba? Opo, madam. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo, pero kung gusto mo, pwede kitang tanggapin bilang isang kasambahay dito. At pagdating sa anak mo, walang problema kung isasama mo siya. Dito sa mansyon, may kanya-kanyang kwarto ang mga kasambahay ko, maluluwag pa. 3 sa kanila, may mga anak na nandito na. Yung isa nga ay sanggol pa lamang. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Kumpleto kayo sa pagkain, gamit, benepisyo, lahat-lahat. Talaga po? Naku, madam, maraming salamat po. Interesado po ako, pero kailangan ko muna magpaalam sa boss ko at mag-render ng kahit 2 linggo. Sa dami ng umaalis, halos ako na lang ang gumagawa ng lahat ng trabaho doon. Hindi ako pwedeng basta umalis nang walang kapalit. Naiintindihan kita, Iha. Ayusin mo na muna ang lahat. Maraming salamat po sa pangunawa. Alam mo ba, matagal na kitang hinihintay na pumunta rito. Ano po? Matagal ka nang ikinukwento sa akin ni Wilfred. Kahit nung wala pang sakit ang nanay mo, madalas niyang banggitin na may best friend siya sa trabaho. Mabait, maganda at responsable. Lagi kang nasa kwento niya, pati mga masasayang tagpo ninyo. Nasabi niya rin sa akin ang tungkol sa asawa mo. Tama ba ako? Opo. Ang dami niya na palang naikwento sa inyo. Huwag kang mag-alala. Madaldal nga yung lalaking yon, pero wala siyang sinabing masama tungkol sa'yo. Puro magaganda lamang, puro papuri. Kaya nga matagal ko nang gustong makilala ka, para matulungan ka sa problema mo, lalo na tungkol sa iyong asawa. Maraming salamat po talaga, madam. Pero kung may kinalaman po ito sa pagpaparusa sa kanya gamit ang barang, pasensya na po, pero hindi ko po yata kaya. Ayoko masangkot sa ganyang bagay. Tapat po ako sa pananampalataya ko. Naiintindihan kita, Iha. Hindi kita pipilitin. Pero minsan, kailangan mong bawasan ng sobrang kabaitan. Minsan, yan ang nagiging ugat ng pinakamasakit na pangyayari sa ating buhay. Ano po? Alam mo ba, pareho tayo ng pinagdaanan. Iniwan din ako ng asawa ko matapos niya akong mabuntis. Ang masakit, namatay ang anak ko pagkapanganak ko pa lamang. Samantalang siya, nakita ko may sarili ng pamilya. Masaya. Noong una gusto ko siyang barangin. Gusto kong pahirapan siya hanggang sa mamatay. Pero naisip ko, hindi sapat ang paghihiganti. Mas matamis ang tagumpay. Kaya imbis na siraan siya,
Pinili kong buuin ang sarili ko. Nagsikap ako hanggang sa narating ko ang lahat ng meron ako ngayon. Ito na ang pinakamalutong na sampal sa kanya. Ilang beses siyang bumalik pero hindi ko na siya tinanggap. Ngunit kahit ganoon, hindi ko pa rin siya makalimutan. Sa kabila ng lahat ng galit ko, may mga gabing bumabalik sa isip ko yung masasayang ala-ala namin. Dahil siya ang una at huling lalaking minahal ko. Ikaw ba? Siya rin ba ang unang naging laman ng puso mo? Natutuwa po akong marinig ang kwento niyo, madam, lalo na ang bahagi kung paano kayo bumangon. Tama lang po ang ginawa niyo. Imbis na gumanti, pinili niyong patunayan na kaya niyo maging mas matagumpay. Pero hindi po siyang unang lalaking minahal ko. Siya lang ang unang nakabuntis sa akin. Mabuti kung ganon. Sige, Iha. Balikan mo ko kapag buo na ang desisyon mong magtrabaho rito. Alam mo naman, welcome na welcome ka sa mansion ko. Salamat po ulit, madam. Tinatanggap ko po ang alok ninyo. Kailangan ko lang pong ayusin ang pagpapaalam sa opisina. Pagkatapos noon, dito na ako magsisilbi. Maganda yan. Ingat ka sa pag-uwi, Iha. Ayokong mag-isip ka ng masama sa akin pero nakikita ko na muli kang iiyak. At dahil pa rin sa lalaking yon. Ha? Ano po? Bukod sa pambabarang, minsan ay nakakakita rin ako ng mangyayari sa hinaharap. Kaya gusto kong ihanda mo ang sarili mo. Sa loob ng 24 oras, muli kang paiiyakin ng lalaking yon. Salamat po sa paalala, madam. Tatagan mo lamang ang loob mo, Iha. Sige po, mauna na po ako. Salamat po ulit sa lahat. Paglabas ni Mara sa mansyon, hindi niya mapigilan na bumigat ang pakiramdam. Ang sinabi ni Lola Valmora ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Paiiyakin na naman siya ni Patrick. Kung tutuusin, hindi na yon bago sa kanya. Wala ngang linggo o buwan na hindi siya nito pinapaiyak. Bumuntong hininga na lamang ang dalaga, pilit na iwinaksi ang kanyang kaba, pero sa kanyang kaloob-looban, alam niyang may mangyayaring mas malala. Makalipas ang 2 linggo. O papano? Last day mo na pala dito ngayon. Good luck sa pagpasok mo kay Doña Valmora, ha? Sabi ko na sa iyo madali ka lang matatanggap dun. Di hamak na mas matinong magbigay ng pasahod si Doña Valmora kesa sa minimum wage job natin gaya rito. Salamat sa pagre-rekomenda sa akin, Wilfred, Kahit papano, medyo nakaluwag-luwag ako ngayon. Mula nung tinanggap ko yung kontrata, binigyan niya na ako agad ng advance payment. Kaya naman, nabayaran ko na lahat ng pinagkakautangan ko. Tapos, yung sa nanay ko, nailipat na rin namin sa malaking ospital at kasalukuyan na siyang ginagamot ngayon. Hindi pa man ako nag-uumpisa sa mansyon niya. Medyo gumiginhawa na agad ang buhay ko. Sabi ko naman sa iyo mabait talagang Donya sa mga katulong niya. So, paano yan? Mamayang pag-uwi, dun ka na didiretso? Siyempre, hindi pa. Naglaan lang ako ng 2 araw para asikasuhin yung dapat pang asikasuhin sa apartment ko. Pagkatapos nun, doon ako magsastay sa mansyon. Uuwi na lang siguro ako tuwing Sabado at Linggo para maglinis at inspeksyonin yung bahay. Okay, sige. Good luck. At sana rin, magtuloy-tuloy ng swerte mo sa buhay. Nang sumunod na araw, nagsimula na si Mara sa mansyon. Hindi naman naging mabigat ang trabaho niya roon. Sa hardin siya naka-assign sa umaga, tutulong sa pagluluto sa tanghali, naglilinis ng ilang parte ng bahay sa hapon. Pagkatapos ay pahinga na siya sa gabi. Hindi lahat ng gawaing bahay ay inaako niya. Dahil marami silang katulong doon, pinaghahati-hatian nila yon. Kaya kahit magkakasama sila sa iisang bahay, hindi pare-pareho ang oras ng kanilang pahinga. Dahil doon, hindi pagod ang lahat, dahil bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang toka na ina-assign. Isang araw,
Pinatawag si Mara ni Doña Valmora sa silid nito. Akala niya'y may ipapagawa lang ang matanda. Baka ipapalinis ang kwarto o may iuutos na bagong gawain. Ngunit pagpasok niya roon, siya ay natigilan. Sa ibabaw ng lamesa, merong lumang larawan. Isang babae at isang lalaking pamilyar sa kanya ang muka. Si Patrick. Napalunok si Mara. Madam, magandang hapon po. Pinapatawag niyo raw po ako. Narito ka na pala, Iha. Halika rito. Madam, yung nasa picture, si Patrick po ba yon? Magkakilala po kayo? Ay, ang babaeng kasama niya sa larawan ay apo ko. At ang asawa mong si Patrick, siya ang dahilan kung bakit patay na ang aking apo ngayon. Akala ko wala siyang naging ibang babae noon. Ibig sabihin? Kaya malaki ang galit ko sa kanya. Galit na galit ako. Matagal na pala kayong magkakilala? Naging nobya niya rin po ang apo ninyo? Hindi lang siya basta namatay, Mara. Pinatay siya. Pinatay siya ni Patrick? Paano po? Nagpakamatay ang apo ko dahil sa kanya. Dahil sa pananakit at panloloko niya. Huli na nang malaman kong inaabuso pala niya ang aking apo. Hindi lamang sa panloloko. Madalas niya itong pagbuhatan ng kamay, ipahiya, gawing katawa-tawa. Pero kahit ganoon, mahal na mahal pa rin siya ng aking apo. Sobrang mahal. At yun ang nag-udyok sa kanya para kitilin ang sarili niyang buhay. Akala ko po si Patrick ang pumatay sa kanya. Dahil kay Patrick, kaya namatay ang aking apo. Siya ang dahilan ng pagkamatay ng apo ko. Kaya parang siya na rin ang pumatay doon. Pasensya na po, madam. Hindi ko po inaasahang... Hindi ako humihingi ng awa. Gusto ko lang malaman mo ang totoo. Kaya pala ang sama ng tingin niyo sa kanya noon pa lang. Ang mga katulad ni Patrick, hindi dapat hinahayaan. Gusto ko siyang paghigantihan, isumpa, pero may isang bagay na pumipigil sa akin. Bakit po? Dahil alam niyang gagantihan ko siya at pinaghandaan niya ako. Mayroon siyang proteksyon, isang anting-anting na nagbabantay sa kanya. Anting-anting? Kaya pala hindi niya hinuhubad yung kwintas na yon. Kahit noon pa, kahit naliligo siya, hindi niya talaga yun inaalis. Matagal ko nang gustong pagbayarin ang Patrick na yon. Pero hanggat suot niya ang proteksyong yon, hindi siya tatablan ng kahit na anong sumpa. Hindi lang pala akong sinaktan niya. Pati po pala kayo. Pati ang apo ninyo. Ikaw, Iha, kaya mo bang tiisin ang lahat ng ginawa niya sa'yo? Papayag ka na lang bang patuloy siyang mabuhay ng masaya habang tayo ay nagturusa? Hindi mo ba naiisip? Sa tingin mo, hindi ka rin nagkakasala kung hinahayaan mong gumawa ng masama ang isang tao kung may pagkakataon ka namang pigilan yon. Ano pong ibig niyong sabihin? Alam kong tapat ka sa iyong relihiyon, kaya huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang gumawa ng masama sa sarili mong mga kamay. Lumipas ang isang iglap ng katahimikan at malamig na simoy ng hangin, bago bumigkas muli ang matanda, at nang marinig ni Mara ang sinabi nito, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata, para siyang natuyuan ng dugo. Nang sumunod na araw, may kumatok sa pinto ni Patrick. Napakunot noo yun. Wala naman siyang inaasahang bisita. Pagbukas niya, ay gulat siyang napatigil. Mara, anong ginagawa mo rito? Wala. Nangungumusta lang. Anong nangungumusta? Imposible. Ano na naman to?
Mangungulit ka na naman kung kailan ako magpapadala, no? Sinabi ko na sa iyong linggo, bukas pa darating ang pera ko. Hindi ka ba makapaghintay? Grabe ka naman. Nangungumusta lang talaga ako. Saka huwag ka mag-alala. Hindi na ako hihingi ng sustento sa'yo. Pwede mo nang itigil ang pagpapadala. Hindi ako magagalit. We, ikaw pa. Sa lahat ng naging babae ko, ikaw ang pinakareklamador. Kaya nga hindi na kita pinagtsatsagaan eh. Seryoso ako, Patrick. Hindi na ako galit. At wala na rin akong balak makihati sa mga sinusustentuhan mo. Teka, anong trip mo ngayon? Gusto ko lang makapag-usap tayo ng maayos. Yung totoong closure. Pagkatapos nito, hindi na kita guguluhin. Huling beses na to. Sana mapagbigyan mo ako. Hoy, sure ka ha? Baka pagpasok mo rito, bigla mo akong saktan. Sigurado kang hindi ka mananakit? Gawain mo yun eh. Hindi ko yun gagawin, Patrick. Pangako. Oo, sige. Halika, tuloy ka. Pagkapasok ni Mara, diretso siyang naupo sa sofa. Tahimik na sumunod si Patrick pero halatang hindi mapakali. Ano ba talagang gusto mong pag-usapan? Gusto ko lang malaman, minahal mo ba ako kahit minsan? Ha? Saan naman ang galing yan? Nung tayo pa, nung wala pa tayong problema. Sa tingin mo, mabubuntis ba kita kung hindi? Salamat, Patrick, ha. Salamat kahit papano. Minahal mo rin pala ako. Teka lang, ang weird mo ngayon ah. Ano ba nakain mo? O nakainom ka ba? Masama bang mangumusta sa taong minahal mo noon? Pero kasi hindi ka ganyan, Mara eh. Hindi ka naman basta sumusuko. Ano ba talagang pinaplano mo? Gusto ko lang na maayos na closure. Ngayon lang, Patrick. Huling-huli na talaga. Nako, Mara ha. Alam mong madali akong matukso. Alam mong madali akong... Alam mo na. Alam kong hindi mo na ako mahal, pero pagbigyan mo na ako. Isang beses lang. Sinabi nang wag mo akong tuksuhin eh. Alam mo namang kahinaan ko yan. Sige na, please. Kung gusto mo, pangungutang na lang ako ng 500 para lang maibigay ko yung sustento mo. Wag mo lang ituloy ito, Mara. Ano bang mas masarap, Patrick? Pera o ang haplos ng isang taong nagmamahal? Putya naman, Mara oh. At tuluyan na ngang bumigay si Patrick. Bumagsak ang katawan nila sa sofa at sa susunod na mga minuto, nalublob na siya sa sarap ng tukso. Ngunit si Mara, hindi sa lalaki nakatuon ang atensyon. Habang lunod na lunod si Patrick sa pagnanasang kanyang nararamdaman, dahan-dahang kinalas ni Mara ang kwintas na nakasabit sa leeg nito. Mahigpit ang kapit noon sa kadena pero hindi nagmadali ang dalaga. Dapat walang kahit anong maramdaman si Patrick. Hinayaan niyang tuluyan siyang paglaruan ng lalaki, ngunit sa bawat paggalaw, pinupuntirya niya ang kawit ng kwintas. Kailangang makuha niya yon. At sa isang iglap lamang, sa isang mabilis na kalabit, isang swabing hatak, nahugot yon ni Mara. Mabilis niyang itinago sa bulsa ang kwintas bago ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Tila walang nangyari habang umiinit ang eksena. Makalipas ang mahigit kalahating oras. Oh, tapos ka na? Lagpas ng ilang minuto yun ha. Siguro naman, solve ka na ngayon. Hindi mo na ako guguluhin? Oo, Patrick. Hindi na ako manggugulo. Pasensya na ulit sa konting abala ha. Pero sana nag-enjoy ka rin kahit papano. Ano ka ba? Kahit naman may iba na ako, aaminin ko na masarap ka pa rin naman. O sige, malapit nang dumating yung jowa ko eh. Baka makita pa tayo rito. Basta bukas, ipapadala ko pa rin yung 500 para naman hindi mo ko konsensyahin. Salamat kung ganon. Sige, Patrick. Aalis na ako. Ingat ka na lang. Okay, salamat din. Ingat sila sa'yo. Pagka-uwi ni Mara sa mansyon,
agad niyang pinuntahan si Lola Valmora sa kwarto nito. Naabutan niya yung nakaharap sa salamin at nagsusuklay. Tila may pupuntahan. Oh, Mara, paalis pa lamang ako. Buti at nakauwi ka na. Madam, dala ko na po ang pinapakuha ninyo. Heto na po yung kwintas na sinasabi nyo. Ha? Tama. Magaling. Salamat, Mara, at pinagbigyan mo ako sa aking pabor. Huwag ka mag-alala. Hindi ka madadamay rito. Magtiwala ka lamang sa akin. Napatango na lamang si Mara kahit ang totoo, medyo labag ng kaunti sa loob niya ang kanyang ginawa. Pero dahil ayaw niyang madismaya ang kanyang amo, ginawa niya na lang din yun. Saka medyo napaisip din siya sa mga sinabi ng matanda sa kanya, lalo na sa ginawa ni Patrick sa apo nito. Naisip niya ring dapat pagbayaran ng lalaki ang kasalanan noon. Isang gabi, naghahanda si Patrick para sa date nila ng kanyang jowa. Kakapaligo pa lamang noon at ngayoy nakatapis ng tuwalya habang nakatayo sa harap ng lababo. Sinimulan niyang magsipilyo at pilit na inaayos ang sarili bago umalis. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsisipilyo, biglang may naramdaman siyang kakaiba. Isang matigas na bagay ang bumagsak sa lababo, kasabay ng mahina ngunit matinis na tunog ng pagtama nito sa porselana. Napakunot ang kanyang noo, dahan-dahan niyang dinampot ang nalaglag at nanlaki ang kanyang mga mata. Isang ngipin na may kaunting dugo. Napaatras si Patrick at biglang nakaramdam ng kaba. Mabilis niyang ibinuka ang kanyang bibig sa harap ng salamin at doon niya nakita ang kakilakilabot na katotohanan. Isang puwang ang naiwan sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Nalaglag yon mula sa kanyang bibig. Napakapit siya sa lababo, hinahabol ang kanyang hininga. Nanginginig niyang kinapa ang iba niya pang mga ngipin. Desperadong sinisigurong hindi na yon mauulit. Pero nang matamaan ng daliri niya ang isa pang ngipin ay bigla yung kumalas mula sa kanyang gilagid. Hindi lang isa, kundi 3. Sunod-sunod na nahulog sa lababo ang kanyang mga ngipin, parang mga butong nabubulok at nalalagas sa isang bangkay. Sumilip siya sa salamin at halos hindi na niya makilala ang kanyang sarili. Sira-sira na ang kanyang ngipin. May mga bungi sa harap at tuwing ibinubuka niya ang kanyang bibig para yung bangkay na naglalantad ng kabulukan. Nasukol siya ng matinding takot. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone at agad na nagsabi sa kanyang girlfriend na hindi siya matutuloy sa gabing yon dahil bigla siyang nagkasakit. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi niya kayang makita siya ng sinuman sa ganoong sitwasyon. Noong gabing yun, hindi nakatulog ang lalaki. Nanginginig siyang nakatulala sa salamin. Pinagmamasdan ng sarili niyang nagiging isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang araw, dumalaw ang babae sa bahay ni Patrick. Halatang may tampuyon sa muka habang nakatayo sa may pintuan. Ay nako, nagtatampo na ako sa iyo, ha? Bakit bigla ka nalang umatras? Akala ko ba mahal mo ako? Mahal naman talaga kita eh. Kaya lang, bigla akong nagkasakit. Kahit kapayin mo pa. Ah, oo nga no? Parang ang taas ng lagnat mo. Sabi ko sa'yo, baby, may sakit talaga ako. Hindi ako nagdadahilan. Pero sabi mo kasi kagabi nagbibihis ka na. Kaya natural lang na umasa ako. Hindi mo ba agad naramdaman yan nung nagbibihis ka pa lang? Hindi nga eh. Habang nagsisipilyo ako, may nangyari. Tapos ilang minuto lang, bigla na akong nilagnat. Kaya hindi ko kinayang lumabas. Bakit? Ano ba nangyari kagabi?
Ito, oh. Hala, ano yan? Ba't ganyan ang ngipin mo? Paano nangyari yan? Ewan ko nga, bigla na lang silang nalaglag habang nagsisipilyo ako kagabi. Sa tingin mo ba, makakalabas pa ako ng bahay kung ganitong itsura ko? Tapos bigla pa akong nilagnat. Kaya magpapahinga muna ako ha. Cancel muna natin lahat ng lakad natin. Hindi ko talaga kaya. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit. Bakit hindi ka magpatingin sa doktor? Siguro bukas. So, sa makalawa, kapag kaya ko nang bumangon, gusto mo, samahan mo ako? Nako, ano naman ang gagawin ko? Akayin ka papunta ron? Nako, makakasira sa imahe ko yan bilang magandang dilag. Dapat nga akong inaakay at inilalakad mo. Hay, sige, magpagaling ka na lang muna dyan. Tawagan mo na lang ako kapag okay ka na, ha? Ay, sige, babe. Salamat na lang, ha? Nang mga sumunod na araw, hindi pa rin bumuti ang lagay ni Patrick. Mataas pa rin ang kanyang lagnat at ngayon may panibagong pagbabago sa kanyang katawan. Naninilaw na ang kanyang balat. Halos ayaw niya nang bumangon. Ramdam na ramdam niya ang panghihina sa kanyang bawat paggalaw. Pero napilitan siyang tumayo nang tawagin siya ng kalikasan. Pilit na kinaladkad ang sarili patungo sa banyo. Mabigat ang kanyang bawat hakbang. Pagkatapos niyang gumamit ng kubeta, lumapit siya sa lababo para maghugas ng kamay. Doon niya naramdaman ang isang bagay na nagpatayo na naman ng kanyang balahibo. May gumagapang sa loob ng kanyang bibig. Napakapit siya sa lababo at biglang kinabahan. Dahan-dahan niyang binuka ang kanyang bunganga at doon niya nakita ang isang maliit na bagay na gumagapang papalabas mula sa butas ng kanyang gilagid. Isang mangitim-ngitim na uod. Namilog ang kanyang mga mata. Mabilis niyang hinablot ang uod gamit ang nanginginig na daliri at itinapon yon sa lababo. Hingal na hingal siyang napatingin sa salamin, pero bago pa siya makarecover, may sumunod na isa pang uod, gumagapang palabas mula sa mismong laman ng kanyang gilagid. May sumunod pang isa at isa pa, hanggang sa 5 na ang nakuha niya mula sa loob ng kanyang bibig. Nangangatog siyang napaatras, pilit pinipigil ang suka na nagpupumilit lumabas mula sa kanyang lalamunan. Pakiramdam niya parang may kung anong bagay na nabubulok sa loob ng kanyang katawan. Unti-unting kinakain ng mga nilalang na hindi niya maipaliwanag. Ayaw niya nang lumingon sa salamin. Ayaw niya nang makita ang sarili niya sa ganoong anyo. Dahan-dahan siyang nagbalik sa kwarto at muling humiga. Pilit na pinapakiramdaman ang kanyang sarili. Wala na siyang nararamdamang gumagapang ulit sa loob ng kanyang bibig, pero hindi yun nagpapakalma sa kanya. Alam niyang hindi na ito normal. Napaisip siya kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Nang sumunod na pagdalaw ng kanyang girlfriend, nagulat ito sa kanyang kalagayan. Nandidiri na rin yon sa kanya. Ew! Pat, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? Bakit, babe? Ano ba ang problema? Anong problema? Tingnan mo nga yung sarili mo. Parang nagbabakbak na yung balat mo tapos parang nangingitim. Para kang nilitsyon na hindi natapos. Tapos ang payat-payat mo na rin. Nasaan ang abs mo? Ang muscles mo? Tapos ano yan? Hindi ka na ba naghihilamos? Sobrang dungis mo na. Ay, Diyos ko. Daig mo pang bulok na pulubi sa daan. Grabe ka naman, Pat. Hindi ka na ba marunong maligo at mag-ayos ng katawan? Babe, paano nga ako makakapag-ayos kung hanggang ngayon hindi pa ako magaling? Alam mo bang hanggang ngayon nilalagnat pa rin ako. Lalo pang lumalala ang kalagayan ko eh. Pati pagpunta sa ospital hindi ko na magawa dahil
hindi na talaga ako makalakad mag-isa. Baka naman pwede mo akong tulungan, babe. Pa-check up tayo. Nako, ano yon? Magpapaalaga ka ba sa akin? Grabe naman yan. Kaya nga kita pinatulan dahil sabi mo, ituturing mo akong prinsesa. Pagsisilbihan mo ako. Tapos ngayon, ako pa talaga mag-aangakay sa'yo papunta ron. Ako pa talaga? Hay, kababae kong tao, magbubuhat ako ng lalaki para lang magpunta sa ospital? Nakakahiya yon, Pat. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Babe, kung hindi mo ako tutulungan, sino na lang ang magdadala sa akin doon? Wala na akong makontak sa mga tropa ko. Lahat sila ayaw na lumapit sa akin. At lalong hindi na rin ako makakalapit sa mga magulang ko dahil tinaboy ko na sila. Naglayas ako sa amin para lang sa'yo, para makasama kita. Tapos pati asawa ko, iniwan ko rin para lamang sa'yo kahit may anak kami. Lahat yun ginawa ko para sa'yo. Ikaw, wala ka man lang bang gagawin para sa akin? Hala, kung makapag-demand naman to. Hoy, tatanungin mo ba talaga ako ng ganyan? Hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo? Ako, babae, magsasakripisyo para sa isang lalaki? Walang ganoon. Dapat nga kayong mga lalaki ang laging nagbibigay at nagsisilbi sa amin eh. Kung hindi mo rin pala ako mapagsisilbihan, ano pang silbi mo sa akin? Anong ibig mong sabihin? Babe, iiwan mo na ako. Huwag mo na nga ako matawag-tawag na babe. Break na tayo, Patrick. Ayoko magkaroon ng jowang alagain. Masisira pang skin ko pag hinawakan ko yung balat mo. Sorry pero alis na ako. Salamat na lang sa mga pangako mo. Babe, teka lang. Bakit ka sumusuko agad? Akala ko ba tayo na habang buhay? Nangako ka rin sa akin. Nangako ka. Huwag kang umalis. Babe, bumalik ka rito. Ngunit mula noon, hindi na nagpakita pa sa kanya ang babae. Kahit isa sa mga tropa niya, sa mga kakilala, pati sa mga kapitbahay, wala man lamang dumalaw kay Patrick. Patuloy nang nangingitim at tila naaagnas ang kanyang balat. Ang mga gilagid naman niya ay pinamamahayan na ng mga uod, habang ang mga sugat nilalabasan na ng mga insekto. Nagsimula na rin siyang mangamoy, parang isang bulok na hayop na sumasalot sa paligid. Hindi nagtagal, kumalat na rin sa iba pa niyang kakilala ang nangyari sa kanya. Ang bilis pumutok ng balita. Umabot sa puntong pati ang ibang babaeng sinusustentuhan niya ng 500 ay kumalas na rin sa kanya. Sila na mismo ang lumayo kay Patrick. Mas pipiliin pa raw nila ngayon na maggutom ang kanilang mga anak kesa mahawahan ng salot na sakit ni Patrick. Awang-awa ang lalaki sa kanyang sarili. Mayroon pa kaya siyang malalapitan para maresolba ang kanyang problema? Isang gabi, tapos na si Mara sa lahat ng gawain sa mansyon. Ngayon, nakaupo siya sa gilid ng kama habang pinapatulog si Baby Jello sa crib nito. Mas madali na ngayong patulugin ng bata. Malamig ang kwarto dahil sa aircon. Maluwag ang espasyo at hindi ito nauubusan ng pagkain. Bihira na rin yung umiyak. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay mahinang tunog ng orasan hanggang sa tumunog ang cellphone ni Mara. Si Patrick, nag-aalangan siyang sagutin yon. Matagal na silang walang komunikasyon pero sa huli ay pinindot pa rin niya para sagutin. Hello? Mara. Patrick, bakit ka napatawag? Mara, pwede ka bang dumaan sa bahay kahit saglit lang? Ano? Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Please, Mara, kahit sandali lang. Alam kong may closure na tayo pero sana pagbigyan mo ako kahit ngayon lang. Bukas na lang siguro. Gabi na kasi eh. Wala na magbabantay kay Baby Jello. Sige,
bukas na lang. Salamat, Mara. Pagkababa niya ng tawag, nanatili siyang nakatitig sa screen ng cellphone. Mayroong bumabagabag sa kanya. Hindi normal ang boses ni Patrick. May kung anong nagbago doon. Hanggang sa isang bagay ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Hindi kaya sinimulan na siyang parusahan ni Lola Valmora. Kinabukasan, siniguro niyang wala ang matanda bago siya gumalaw. Palihim niyang tinungo ang kwarto nito. Sinilip ang paligid at nang makumpirmang walang tao, binuksan niya ang aparador. Eksaktong alam niya kung saan ilalapat ang kanyang kamay. May secret door sa loob ng aparador. Alam niya yon dahil minsan na yung ipinakita sa kanya ng matanda. Siya lang ang pinagkatiwalaan nito na malaman ang tungkol sa aparador. Dahan-dahan siyang pumasok. Madilim doon. Mabangong usok ng insenso ang sumalubong sa kanya. Sa loob, may isang lamesang puno ng kung ano-anong gamit pang ritual. May nakapaligid na mga kandilang pula at itim, mga dahon, halaman at kung ano-anong kakaibang kasangkapan. Sa itaas ng lamesa, may altar na puno ng mga lumang aklat na kulay itim at pula. Pero ang talagang nagpahinto sa kanya ay ang isang garapon na nasa gitna ng lamesa. Dahan-dahan niya yung nilapitan. Sa loob noon, nagkakagulo ang dose-dose ng uod at insekto. Lahat ay gumagapang, nanginginain, pinupunit ang bagay na nasa loob ng garapon. Isang litrato ni Patrick. Napaatras ang dalaga, nanginginig ang mga kamay. Tama ang kanyang hinala. Sinimulan na nga ni Lola Valmora ang paghihiganti nito kay Patrick. At kung anuman ang ginagawa niya, alam niyang hindi lang basta sakit ang mararanasan ng lalaki. Kahit natatakot, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kailangan niyang makita si Patrick. Kailangan niyang malaman kung ano na ang nangyayari doon. Pagbukas pa lamang ng pinto, umalingasaw na agad ang nabubulok na amoy. Parang may ilang taong mga basura na nakulong doon. Kaya hindi niya maiwasan na mapatakip ng ilong. At nang masilayan niya si Patrick, halos mapasigaw siya sa gulat at kilabot. Parang bangkay na ito na humihinga pa. Ang mga mata ni Patrick halos lumubog na. Ang mga buto niya ay litaw na rin sa kanyang balat. At ang mga sugat ay lalo pang lumalaki. May mga uod at insekto pang gumagapang sa ilong, bibig at tainga ng lalaki. Patrick, ano nangyayari sa'yo? Mara, salamat sa pagdalaw. Bakit ganito? Ano to nangyari sa'yo? Hindi ba ikaw rin naman ang may gawa nito? Anong ako? Ngayon, alam ko na, kaya mo lang pala ako inakit noon para makuha mo yung kwintas na proteksyon ko, para tablan ako ng barang. Yun talaga ang totoong plano mo noon, hindi ba? Ha? Patrick? Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, may pag-asa pa bang mapatawad mo ako? Pero Patrick, hindi akong gumawa nito sa'yo. Hirap na ako, Mara. Sobra na itong parusang natatanggap ko. Sobrang bagsak na ako. Maawa ka naman sa akin. Kung gusto mo, ipakulong mo na lamang ako. Isusuko ko na lang ang sarili ko sa mga pulis. Ayoko na ng ganito. Ayoko mamatay dito, Mara. Parang awa mo na. Patrick, hindi akong gumawa nito sa'yo. Si Lola Valmora.
Lola Valmora. Kilala mo siya, di ba? Pati na nga po niya na nagpakamatay dahil sa'yo. Kaya kanya pinagigantihan dahil gusto niyang mabigyan ng hustisya ang ginawa mo sa apo niya. Ang dami mo na naperwisyo, Patrick. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit ka pinarurusahan ng ganito. May pag-asa pa bang mapatawad mo ko, Mara? Gusto ko pang mabuhay. Tulungan mo naman ako. Parang awa mo na. Patrick, kung ako lang ang masusunod, kaya ko namang magpatawad eh. Gusto ko lang makita na seryoso kang magbabago. Hindi ko na sana to pinaabot sa ganito. Pero hindi eh. Hindi ka lang sa akin nagkasala. Pati na rin sa ibang tao. Lalong-lalo na sa apo ni Lola Valmora. Kung tutuusin, mas matindi yung ginawa mo sa kanya. Pinatay mo siya. Nagpakamatay siya dahil sa labis na pagkabigo sa'yo. May namatay na tao dahil sa'yo, Patrick. Alam mo ba yon? Pwede mo ba akong tulungan makiusap sa kanya? Ihingi mo ako ng tawad kay Lola Valmora. Susubukan ko siyang kausapin pero wala akong maipapangako. Hindi ko hawak ang desisyon niya. Nasa kanya pa rin kung anong gusto niyang gawin sa'yo. Pasensya ka na, Patrick. Malaking tulong na yon, Mara. Maraming salamat. Isang araw, nagkaroon ng pagkakataon si Mara na makausap ng sarilinan si Lola Valmora. Magkasama sila sa hardin habang napapalibutan ng mababango at mayayabong na mga halaman at bulaklak. Ano ang pag-uusapan natin, Iha? Tungkol po kay Patrick. Patrick, anong meron sa kanya, Mara? Bakit nabanggit mo ang lalaking yon? Nakausap ko po kasi si Patrick. Malala na palang kalagayan niya. Parang hindi na siya tao. Dapat lamang yun sa kanya. Hindi dapat kinaawaan ng isang katulad niya. Pero, Madam, gusto raw po niya kayong makausap. Tutal, nagdurusa na rin naman po siya ngayon. Baka pwede nating pagbigyan. Wala naman sigurong masama kung makikipagkita kayo sa kanya para magkausap din kayo ng personal. Ano naman ang pag-uusapan namin? Siguradong wala rin niyang ibang sasabihin kundi ang paghingi ng tawad. Pasensya na pero hindi ko kayang ibigay yon. Buhay ng apo ko ang nawala, kaya buhay rin ang kapalit. Pero Madam, hindi rin po kaya ng konsensya ko na makita siya nagkakaganon. Kahit na hindi akong gumawa ng pambabarang sa kanya, isa pa rin ako sa mga tumulong sa inyo para magawa yon. May partisipasyon pa rin po ako at bilang isang Katoliko, hindi ko kaya mabuhay kung alam kong naging kasangkapan din ako para manakit ng isang tao gamit ang itim na kapangyarihan. Hindi po yun kaya ng konsensya ko, Madam. Dahil sa ginawa ko, parang wala na rin akong pinagkaiba sa kanya. Nagkakasala na rin ako. Sabi nga nila, ang labis na paghihiganti ay isa pa ring kasalanan. Kaya sana maintindihan niyo ako, Madam. Parusahan niyo na lang si Patrick sa ibang paraan. Huwag na po yung ganito. Lalo pong hindi kakayanin ng konsensya ko kapag tuluyan siyang binawian ng buhay sa sakit niya. Hindi ko po yun kaya, Madam. Mahaba-haba ang pag-uusap na naganap, pero sa huli, pinagbigyan siya ni Lola Valmora. Kaya naman ng sumunod na araw, dinalaw nila si Patrick sa bahay nito. Isinama niya doon ang matanda. Pagkapasok ni Mara sa loob ng silid, agad siyang lumabas muli upang bigyan ng pagkakataon sina Patrick at Lola Valmora para mag-usap. Sa loob ng silid na yun, nanginginig si Patrick habang nakahiga sa kama. Halos hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Tila may kung anong pumipigil sa lalaki. Pawis na pawis kahit malamig ang buong paligid. Sa sulok ng kwarto, nakatayo si Lola Valmora, titig na titig sa nakahigang binata. Ano ang pakiramdam, Patrick? Anong pakiramdam na unti-unti ka nang kinakain ng sumpa? Dito mismo sa sarili mong kama. Ilang babae na bang dinala mo rito, ha? Ilan na ang pinaiyak mo, kabilang ang aking apo?
Lola, alam ko pong malaki ang kasalanan ko. Alam ko pong kahit ilang beses akong humingi ng tawad, hindi na may babalik ang apo ninyo. Pero maawa na po kayo sa akin. Hindi ko na po kayang tiisin to. Bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Babaguhin ko na ang buhay ko. Hindi na po ako manloloko. Hindi ko na lalaruin ang damdamin ng kahit na sinong babae. Aayusin ko na po ang sarili ko, Lola. At bakit ko naman gagawin yon? Sa tingin mo, may pakialam ako sa ibang babae? Dahil alam ko pong may pakialam kayo, Lola. Hindi lamang po sa apo ninyo, kundi sa lahat ng mahal nyo sa buhay. Alam kong may puso pa rin po kayo. At saka, malaking kasalanan din po sa Diyos ang ginagawa ninyo. Diyos? Wala akong Diyos, Patrick. Mabait lamang ako pero wala akong sinasambang poon. Hindi ko kinakailangan lumuhod sa kahit anong altar para marating ang kinalalagyan ko ngayon. Isa akong mambabarang. Ako ang gumagawa ng sarili kong kapalaran. Hindi ako natatakot sa impyerno dahil ang mga tulad mong mapanlinlang at walang hiya ang dapat matupok sa apoy. Lola, kahit hindi po kayo takot sa impyerno, paano po ang mga taong nasa paligid ninyo? Kakayanin niyo bang madamay sila sa ginagawa ninyo? Tulad na lang ni Mara. Hindi niyo naman ako mapaparusahan ng ganito kung hindi niya kayo tinulungang manakaw yung kwintas ko. Alam kong hindi niya ito ginusto pero sa bandang huli, nadungisan na rin ang mga kamay niya dahil sa paghihiganti niyo sa akin. Kaya ito po ang tanong ko, kaya ba ng konsensya niyo na madamay siya? Kakayanin niyo bang siya rin ay mahulog sa impyerno dahil sa inyo? Huwag mo nga akong pinagsasalitaan ng ganyan. Wala kang karapatan na pangaralan ako. Lola, napakabait po ni Mara. Sa lahat po ng nakilala ko, siya lang ang nakita kong pinakamabait at maunawain. Kahit kailan, hindi niya deserve ang ganitong kasalanan. Kung hindi niyo po ako kayang patawarin, sana, kahit para lang sa kanya, linisin niyo na ang sumpa sa akin. Parang awa niyo na, Lola. Nagmamakaawa po ako. At biglang nanahimik ang buong paligid. Matagal na hindi nakapagsalita si Lola Valmora. Nakayuko ito hindi dahil sa awa kay Patrick, kundi dahil sa sinabi nito tungkol kay Mara. Alam niyang relihiyoso ang dalaga. Alam niyang kahit anong gawin nito, hinding-hindi niya kayang mabuhay na may dalang kasalanan sa kanyang puso. Alam niya rin na sa kabila ng lahat, hindi ito dapat madamay sa puot na bumabalot sa kanya sa loob ng maraming taon. Napalunok ng laway ang matanda, napasandal sa dingding, at sa unang pagkakataon, ang mambabarang na hindi natatakot sa impyerno ay nakaramdam ng pag-aalinlangan sa sarili niyang ginawa. At sa puntong yon, isang mabigat na desisyon ang kanyang sinimulan. Makalipas ang isang taon. Magkano po itong leche flan? 80 lang to, boss. Ito pong ube. 100 na lang yan. Sige, pabili ng 2 sa bawat isa. Naku, maraming salamat po, boss. Balik kayo, ha? Noong araw na yon, naisipang dumalaw ni Mara kay Patrick. Naabutan niya ito sa harap ng bahay, abala sa pagtitinda ng leche flan, ube at iba pang kakanin. Lahat ay gawa mismo ng lalaki. Matapos gumaling sa sumpang ibinigay ni Lola Valmora, nagsikap si Patrick na itayong muli ang kanyang sarili. Nag-aral ito ng culinary at nagtayo ng maliit na negosyo. Ngayon, mas malaki na ang pwesto niya sa tapat ng kanyang bahay. At halata sa dami ng mamimili na malakas ang kanyang kita. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ang dati niyang gwapong muka ay may malalalim ng peklat at bahagyang magaspang na ang balat.
Putol na rin ang isa nitong paa. Dahil dito, wala nang ibang babae ang nagkakagusto sa kanya. Tinanggal ni Lola Valmora ang barang na sumira sa kanyang katawan, ngunit nag-iwan yon ng isang permanenteng kapansanan. Gayunpaman, hindi yon naging hadlang para kay Patrick. Kita sa kilos niya na determinado siyang baguhin ang kanyang buhay. Patrick! Oh, Mara, buti na padalaw ka. Halika, ito na pala yung order mo. Hiniwalay ko na kasi alam kong darating ka ngayon. Salamat ha. Ang laki na pala ng pwesto mo. Oo nga eh. Sa totoo lang, inaayos ko na rin yung mga permit at dokumento. Sa susunod na buwan, lilipat na ako sa mall. Sa SM Cebu, magkakaroon na ako ng sariling pwesto doon. Wow, ang galing naman. Sigurado mas madami ang customer doon. Dahil to sa'yo. Salamat, Mara. Kung hindi mo kinumbinsi si Lola Valmora, malamang hindi niya binawi yung sumpa. Baka wala na rin ako ngayon. Hindi naman siya nagsisisi sa desisyon niya, lalo na ngayong nakita niya ang pagbabago mo. Masaya rin siya para sa'yo, Patrick. Nga pala, Mara. Heto, 10,000. Ha? Para saan to? Sustento ko kay Baby Jello. Malaki nang kinikita ko, kaya gusto kong maibalik yung suporta ko sa anak natin. Kahit wala na tayo, sana hayaan mo akong gampanan ng pagiging tatay sa kanya. Ano ka ba naman? Walang problema yon. Salamat, Patrick ha. Kahit medyo umaangat ka na sa buhay, hindi mo pa rin kinakalimutan si Jello. Huwag ka mag-alala, hindi ko siya ipagdadamot sa'yo. Kapag may oras ka, pwede kang dumalaw sa kanya. Salamat, Mara. Ngayon, wala na akong ibang gustong gawin kundi ang tama. Hayaan mong makabawi ako sa inyo, lalo na kay Baby Jello. Ituloy mo lang yan, Patrick. Malayo pa mararating mo. Pero higit sa lahat, sana huwag mong kalimutan ng Diyos. Kahit wala kang kailangan, manalangin ka pa rin sa Kanya. Magpasalamat. Siyang naging sandigan ko sa lahat ng pagsubok. Sana, bukod kay Jello, alalahanin mo rin siya. Oo naman. Ako pa ba? Nagtawanan ang dalawa. Nang mga sandaling yun, alam nilang pareho na sa kabila ng lahat ng nangyari, natagpuan na nila ang kapayapaan. Yon, maraming salamat po sa paghihintay at sa walang sawang pagsuporta sa kwentong Enteng. Pasensya na po kayo, nag-outing po si Enteng, nag-camping si Enteng nung weekend. So kaya wala po muna tayong shoutout. Pero sa susunod na upload natin, lahat ng may request ng shoutout, isa-shoutout ni Enteng. Siguro mga 335 po kayo. Again, maraming salamat po ulit mula sa kwentong Enteng.